Magandang umaga sa inyong lahat na nanonood at nakikinig ngayon dito sa ating programang Pamumuno 2025. Kaya mga kabahagi, no, samahan niyo po kami sa muli nating paghihimay, no, sa mga plataforma ng mga tumatakbo ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po mga kabahagi, ako po naman ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, para sa ating Pamumuno 2025. Meron tayong isang makakasama dito, no, na siya po ay tumatakbo, no, sa pagkasenador. Itong nalalapit na May 2025 elections at sabi nga ay ito ang tamang kumbaga isa siya sa mga talagang kakatawan, no, sa mga magsasaka, ayan, sa mga mangingisda, no, isa ho siyang environmentalist and an activist. Ayan. Okay? Siya po ay nagsilbi bilang National Vice Chairperson ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas or Pamalakaya simula pa po 2023. Ito yung mga nagbabantay sa Manila Bay. Yan, oo. Ha? Tama ba yan? Yes. Tama, okay. oo. Okay, siya rin po ay nagtapos, no, sa Hanosa National High School sa Binangonan, Rizal. Nagsilbi bilang Barangay Councilor sa Malakaban, Binangonan, Rizal ng 6 na taon. Aba, matagal-tagal, ano? At so originally from siya talaga, Rizal, no? Okay? Naging miyembro po ng Anak Bayan from 2005 to 2006 and later became the chairperson ng Anak Pawis Binangonan chapter that was 2010 at naging Anak Pawis Rizal chapter naman 2012. Nakong dami nang nasalihan. Pero ang importante sa lahat po, ang ating panauhin pandangal po ngayong araw na ito Correct. ay isang aktivista Yan. at Oo. isang environmentalist. Yun. Pagka sinabing aktivista, lumalaban po ito Yan. sa oo. mga kalaban ng ating bayan. Parang fiscalizer sila, Oh, no? hindi lang yung fiscalizer ito, Oo. mano-mano. Mano-mano. Ha? Correct. Aktibong Oo. lumalaban sa mga kalaban Yun. ng ating bansang Pilipinas, lalong-lalo na sa ating mga karagatan. Yun. After all, siya po ay Vice Chairperson po ng Pambansang Lakas ng Kilusang Mamalakaya ng Pilipinas. Correct. Ang ating special guest for today, Senatorial Candidate Ronel Arambulo. Ayan, Yan. magandang umaga, Ronel. Good morning po. Magandang umaga po. Makabulang araw, Sir Ben at Mamit. At siyempre sa lahat po ng mga sumusubaybay dito sa Radyo Pilipino, sa loob at labas ng ating bansa sa Pamumuno 2025. Kami po ay nagpapasalamat dahil naimbitahan kami. Alam niyo naman, ang Makabayang Coalition, wala tayong pang TV ads. Napakamahal. Hindi mo sinabi kaagad, abunuwan ko na. Okay, tuloy. Ang 30 seconds, nasa 600,000. Oo nga. Oo. Ganoon hanggang 800,000. Minimum yan. 1 hour to. Yes. 1 hour to. Di 1 hour ito. Oo. Sinagutan nyo na kami ng milyon-milyon na. Oh, diba? Kaya nagpapasalamat po kami. You're welcome, you're welcome. But that is the purpose of our station po, mga kabaagi. Ihatid ang mga kumakandidatong pang-senador, no? Lalong-lalo na yung mga walang kakayanan. Pero, kakayanan sa pananalapi, ha? Yeah. Oo, Pero oo. may kakayanan na ipagtanggol ang ating bansa, ipaglaban ang kapakanan ng ating mga mamamayan. Yes. Yan ang importante po sa Radyo Pilipino. So ngayon po, Ronel, kayo po ay nasa larangan ng pangingisda. Recently, meron pong desisyon ang Korte Suprema na ipagkaloob sa mga malalaking fishing vessels, mga mangingisda, ang tinatawag nating mga municipal waters. Yes. Ang ibig sabihin, malapit sa sa dalampasigan, pwede nang pumasok yung mga malalaking mga fishing vessels. Yung mga malalaking mga anong pangalan ng businessmen. Oo, oo, ha? At Yung maitsapera na po kayo.
Nako. O ano po ang latest dito ngayon? 15 kilometer, no? Kung daw Oh, nagkakamali. 15 15 kilometer from the municipal Mukhang pinayagan na rin waters mga ito. Mukhang hindi kayo kumikibuha. Hindi ho namin pinapayagan. Pero, Pinokontra ninyo. Ayan, Oo. nakakalungkot at nakakagalit, no? Dahil napakadami ng problema talaga ng mga maliit na mga mangingisda, no? Oo. At dumagdag na naman ito ang issue ng decision ng Supreme Court na kung Yes. saan ay pinapayagan nga yung mga malaking commercial na pangalakaya na makapasok doon sa 15 kilometers municipal water. Dapat yan exclusively sa maliit na mga mangingisda. Alam niyo po, hindi pa man nagkakaroon ng ganyang decision ang Supreme Court, talamak na itong mga nagaganap May nangyayari may na. nangyayari na mga Oo. pagpasok. napapasok na. Napapasok na. Meron tayong mga ulat na nasa mahigit 20,000 no, na mga kaso na mga commercial fishing yung pumapasok na dito sa mga municipal water, particular din sa may bahagi ng Negros, Tawi-Tawi, o sa iba't ibang mga parte ng ating bansa. Kasi ang nakita naman nating dahilan dyan kung bakit din nakakapasok, nagagamit nila yung provision doon sa kontramangis ng batas, itong Fisheries Code of 1998. Oo. Kaya ang ating pinapanawagan nga dyan, dapat maibasura dahil ang tingin namin, hindi talaga siya para sa mga mangisda at nagiging Para sa tuntungan mga para maging legal yung hindi legal na ginagawang panghimasok ng Gusto commercial kong fishing. itanong ngayon na Ronel, no? Sinasabi po kasi doon sa Fisheries Code, kaya sinasabi natin kontra mangingisda, sinasabi niya na yung 15 kilometers municipal water sa mga maliliit na mga mangingisda. Oo. Kung papakinggan, pabor. Pabor sa inyo. Pero sa esensya, Hindi. dahil may butas, hindi. Dahil sinasabi din doon sa provision na kapag daw po 7 tipa na ang lalim, pwede na makapasok yung malaking mga komersyal na palakaya. Ay, ang, Oo. Pitong di pa. Yung mga ay, ang ano. katangian po ng ating karagatan kantilado. Oo nga. 1 kilometer pa lang, 7 tipa Malalim na ang na. lalim. 7 tipa na ang Oo. lalim. Kasi So, nga, sa tatabing, kung talagang medyo, mababaw lang, di ba? Kahit yung layo na 15 meters, meters, parang yung sa mga kagatan sa mga ibang lugar, sasadsad yung barko eh. Dito sa atin hindi. Di ba? Oo. Eh, Malapit pa lang, biglang na eh. 90%, Lalim na. 90% po ng mga baybayin natin, 7 bottoms na. Kaya 90% napapasa kamay ng mga Tama. walang commercial. Yeah, alam ko yun eh, Nakakapasok sapagkat ako sila. taga Babuyan Islands eh. Oo, kayo. Alam mo ba yung Ayan. Babuyan Islands? Oo. Sa norte po ito. Tanaw na tanaw mo ang dun. Oh, China. Yes. Bar- Correct. Nagkakawayan lang kami doon eh. Kaya lalong magiging grabe dahil nagkaroon pa ng desisyon itong First Division ng Supreme Court na payagan yung mga malaking Ito ang gusto commercial kong palakaya. itanong sa iyo ngayon, Ronel, no? Yung grupo ba ninyo, meron ng ginawang pagtutol? May action ba kayo? May action ba kayo? Magpagtutol, una, sa desisyon ng Korte Suprema Yes. sa pamagitan ng pag-question Oh, question sa nyo ginawa ba ng yan? Korte Suprema sapagkat mali ito eh. Mali. Ang- Bukod dun sa ginagawa ninyong pagtutol sa being an activist, yung bang talagang Panawagan, mga ganyan. nilalabanan po ninyo sa dagat mismo eh. Pero gusto kong malaman, ano yung legal na aksyon na ginawa ng pamamalakaya tungkol dito sa ginawang desisyon ng Korte Suprema? Ang ginagawa lang natin sa ngayon, naglulusad tayo ng mga kilos protesta. Okay. Tapos, hindi tayo ng mga dialogo, lalo sa BIPAR at sa DA. Dahil dapat sila rin yung isa sa nanguna para magpetisyon para mabaligtad yung decision ng Supreme Court. Yes. Tapos ang ginagawa rin natin ngayon, dahil itong issue na to talagang napakaraming apektado mga mangisda, nag-iikot po tayo doon sa buong bansa. At lahat talaga sila ay Tutol. talagang tumututol at naglulusad tayo ng mga petition signing. Yes. Mismo yung mga mangisda talaga na yung talagang nagsasabi na kailangan natin lumas ng lansangan kada mapuntahan natin mga lugar. Ibig sabihin ganun talaga ka tutol doon sa decision. Pero Bagamat ito- meron tayong mga nauna ng mga ginawa. Ang nakita natin din diyan yung VFAR, hindi talaga siya Tahimik lang. hindi siya
sincero para baligtarin yung decision nitong Supreme Court dahil nung magkaroon ng decision magdesisyon yung una Korte. sa RTC RTC Malabon po, Judge Diyan nag-umpisa yun eh. Judge Lucena, nag-file itong Mercedar PC Corporation, ang pagkakalaman natin na may-ari nito ay chairman ng Commission on Audit. Si Cordoba ang Kawa? ang apelyido. Opo. Oo. Ngayon Hindi ba barkada ni Francis Chu Laurel? Aba, malamang kasi magkakasama sila dun sa gabinete ngayon. oo. Opo. Sige, ito lang. Naku. Tapos nagdesisyon itong si Lucena pabor doon sa Mercedar Fishing Corporation, ibinato sa Supreme Court. Korte Itong Korte Suprema nag-abiso sa VFAR na ano ang tugon dito dito sa case na to. Ang ginawa ng VFAR, nagpaabot sila na bigyan sila ng 15 days para 15 days, makapag-file ng petition. Pero hindi nila ginawa. Hindi nila ginawa after 15 days. Naku. Tapos, Nag-decision na. Wala na, tapos humirit na. pa ulit ng 15 days. Pero hindi na yan pinayagan ng First Division kasi hindi na kayang i-justify. Kaya, ganyan po yung Walang nangyari. Pero ito, ano lang, para lang sa kaalaman ng mga kababayan natin na hindi naiintindihan ng tungkol dito sa ruling na ito. Ano ba ang epekto talaga nito? Pati ba yung mga kababayan nating namimili ng isda araw-araw na kanilang inuulam, apektado nitong ruling na ito? Papaano? Ang malaking epekto po nito sa mga maliit na mga mangisda, unang-una, sa esensya, tinanggalan natin ang kabuhayan. Oo. Kasi ang mga maliit na mga mangisda talaga namang diyan lang nakakapangista sa municipal water. Unang, dahil ang mga gamit natin, mga atrasado, maliliit na bangkang yung ating mga makina. Ang commercial fishing, napaka-abante ng kanilang mga gamit. Meron tayong mga ulat mismo sa mga mangisda ng karagatan na 3 to 5 months na operation ng isang maliit na mga mangisda, isang operasyon lamang ng mga malaking komersyal na palakaya. Ibig sabihin, ganun hindi kayang makasabay at talagang uubusin ng mga commercial fishing vessels. Tapos destructive yung gamit nila na nagsisira doon sa mga baybayin na may effect, long-term effect. Dahil masisira mo Sa yung mga environment bahay natin. sa environment. Ang hindi ko maintindihan dito, Romel, naintindihan ko yung BIFAR sapagkat pwede sila makorrupt eh. Pero ang hindi ko maintindihan, yung mga mayor natin. Local Yung mga officials alkalde natin. yung mga provincial Naku. governors natin sa iba't ibang mga alalawigan. Isn't their responsibility to defend their fishermen? Kanilang fishermen yan. Mga kababayan nila apektado dito eh. Hindi ba sila kumikibo? Ang problema sa karanasan natin doon sa pakikipag-usap sa kanila, binibigyan pa rin nila ng katuwiran yung mga commercial fishing vessels. Tapos, Naku. Kasi kumikita sila. Kumikita may sila mga doon. kaso rin na mismo sila yung mga may-ari ng mga commercial fishing Ala, Ay, sabi nako, ko kasi, yun ang yan. masaklap doon. Lumilitaw. Kahit po mismo ang kasalukuyang DA Secretary na Ay, si yes. Francisco Chulores. Sa Nabotas. Siya may pinakamaraming... Inabotas, right? Oo. Travilco Fishing Corporation, may-ari siya. Siya ang pinakamaraming barkong malalaki na pampangisda. Wala pa ba? Kaya- Ayan, nako. May ano siya dyan, may pakinabang. Wala ba siyang statement tungkol dito? Wala. Hingan natin. Hingan natin sa susunod. Sige. Oo. So, nako, mag-break muna tayo, no? Dahil, eto, tuloy-tuloy ang ating magiging talakayan. Marami pa tayong mga mainit na isyong pag-uusapan. And of course, ang mamaya po, pinakaantabayanan ng marami ay ang mga adikain po ng ating guest for today, Mr. Ronel Arambolo, isang tumatakbo bilang senador sa nalalapit na halalan. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Again, inaaniyahan po natin yung mga kabahagi natin nanonood ngayon. Maaari po kayong magpahatid ng inyo pong mga katanungan. And of course, comments sa pamagitan ng ating Facebook at Instagram, Radio Pilipino. Ayan. Okay, tataben. Gusto ko malaman po kay Ronel. Ito, latest ito, Ronel, no?
hindi po sa Manila Bay ito, kung hindi baybayin ng Zambales at Bataan. Nandyan daw po ang humigit kumulang 85 na mga Chinese fishing boats Uy, or dami. Coast Guard ng China Oo. na palagi na lang nangingitlog dyan po sa Zambales Waters and Bataan. Wala. Bakit hindi po maitaboy ang mga ito? Nakita niya ba? Ano bang meron ito? Meron ito na hindi maitaboy ng Coast Guard po natin or National Security Council Oo. ng ating bansang Pilipinas. Ronald, what do you know about this one? Bago lang ito, ha? Ang sa tingin kasi natin dyan, kulang yung pwersa ng Philippine Coast Guard. So dapat talagang papalakasin yung mandato ng Philippine Coast Guard tsaka ng BIPAR. Dapat ay ituloy para maprotektahan yung ating mga maliit na mga mangingisda. Sinasabi nga natin yan, dapat 24/7 nababantayan nila. Tapos palakasin sa pamamagitan ng paglika ng mas malaking mga barko na kayang itapat. Tapos dagdagan yung mga personnel. Nang sa ganun ay matiyak natin na yung ating mga maliit na mga mangingisda ay mapoprotektahan dahil dito sa patuloy na ginagawa ng panghimasok ng China. Alam niyo, Ako, Yes. nagtataka ako, Ronel, kasi yung mga ninuno natin, sila Andy. Kilala mo ba si Andy? Andy Bonifacio. Pinaganda Andres mo Bonifacio. pangalan ni Andres. Hindi po nila iniisip yung gamit nila. Hindi po nila iniisip yung gamit nila, yung mga baril o kaya kanyon. Hindi po eh. Ang kanila itak. Itak lang eh. But they initiated the revolution against yung mga kolonyalista natin. Oo. Talagang Sa harap ng mga nagbuwis baril, sila ng kanilang sarili para maproteksyonan ang ating bansang Pilipinas. Ito po, kabuhayan na ninyo ang nakasalalay po dito. Bakit hindi po kayo nasikaso ng ating gobyerno? Hindi ko maintindihan ito eh. at tingin kasi Magagalit ako. Pag gusto mo ba, ako na ang tingin kasi talaga natin dyan, dapat yung sensibilidad na tayo ay ipagtanggol mula doon sa panghihimasok ng mga imperialistang mga bansa tulad ng China at ng Estados Unidos. Kung mapapansin kasi natin, yung mga administrasyon na nagdaan, no, simula nang mangyari itong mga ganitong issue sa West Philippine Sea, Yes. lahat sila ay tuta ng mga imperialistang mga bansa na naglalaway diyan sa ating napakayamang pangisdaan diyan sa West Philippine Sea. Halimbawa, noong mga nakaraang taon, nung panahon ni President Duterte, malinaw yung desisyon ng arbitral ruling noong 2016 na di valid yung claim ng China, yung 9-dash line. Bagkos sa atin to, no? Particular in 200 nautical miles exclusive economic zone. Anong ginawa ni Duterte? Sinabi niya na itong ating tagumpay ay para lamang papel na dapat itapon sa basurahan. I-claim na lang, hindi niya pa nagawa. Dahil doon sa pagpapakatuta doon sa China. Tapos, katuta. Tapos dapat sumunod yung China dito sa decision na to dahil unang-una kasapi ang China ng United Nations Convention on the Law of the Sea o Law of the Sea Treaty, no? Noong 1992 nung ito ay i-adopt, isa sa kauna-unahan nag-sign dito ay mismo ang Chinese government. Ano yung main objectives niya kung bakit may UNCLOS? Para maging mapayapa yung ating pamumuhay diyan sa karagatan. At pangalagaan yung ating mga likas na yaman. Pero lahat ito ay nilabag ng China. Sa kabila na bahagi siya ng UNCLOS. Tama. Siya ang dahilan kung bakit ngayon mayroon diyang hidwaan, yung mga patuloy nilang ginagawang harassment, no, kung bakit magulo. Sila rin yung numero unong nagwawasak ng ating mga karagatan. Halimbawa, Mga corals natin. Mga corals. Oo. Halimbawa, itong 7 artificial island. Sila yan. Mayroong ayon sa pag-aaral ng mga UP Marine Science Institute, 16,000 hectares na mga corals yung nasira.
Oh, imagine. At mula nung 2012, 33.1 billion yung nawawala sa ating ekonomiya. Years Dahil- ang ano niya na, Oh, ang recovery ng mga corals Oo, na yan. napakatagal. Oo. Kung ita-times natin mula 2012 hanggang sa kasalukuyan, 33.1 billion, napakalaki na talaga Tama. nawawala sa atin. Hindi, ito Nasa- Caronel, tanong ko lang, kanina nabanggit mo, during the Duterte administration ay medyo ano tayo, no? Hindi tayo, hindi naging ano ang gobyerno pagdating sa paglaban dito sa West Philippine Sea, no? How about this time na tayo ay nasa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos? Sa tingin mo ba nandito na yung pagkakataon or nandito yung sabi nga ay adikain naman ng gobyerno na bawiin kung ano ang nasa atin, ang tama sa atin? Wala silang pinag-iba Okay. ng nagdaang administrasyon. Pero hindi tayo killing sa China this time. 'Di ba? Paano? Ano po? Parang hindi killing ang Pilipinas hindi sa na China. katulad Katulad ng panon ni Digong. Oo. Na talagang, sabi mo Yes, nagpakatuto eh. Oo Sinasabi, nga. Diba? How about now? Hindi porket hindi killing sa China, ibig sabihin ay ang kasalukuyang administrasyon ni Bongbong Marcos ay nagtataguyod na ng ating pambansang O laban na sa China. Oo. Nagtataguyod na ng ating pambansang soberanya. Oo. Lagi nating tatandaan na pagka tinataguyod mo yung pambansang soberanya, ibig sabihin kakalas ka doon sa control ng dayuhan. Kaya kaya natin sinasabi na wala silang pinag-iba. Oh. Si Duterte, panahon ng China, tuta siya ng China. Ngayon, sa panahon ni BBM, Okay. yung pivot niya doon sa US, ito naman yung kanyang amo, na ang layunin din naman, iko-control lamang doon sa ating bansa. At ang masakit dyan, kinakaladkad tayo doon sa gera, no, na tayo yung talo. Oo. Dahil, siyempre, ang mga dahilan din naman yan dahil tali ang reaksyonaryo gobyerno dito sa patakarang panlabas, no? Yung foreign policy na nakatali tayo dyan, lalo sa militar. Kaya, sunod-sunuran at tayo ay, yan yung mga dahilan kung bakit dumami yung mga base dito tulad ng EDCA site, no? At nakikita natin na simula na mangyari ito, lalong na-provoke yung China. Kung Hindi bakit, nakatulong. lalong dumami yung mga high-tech na mga gamit na at lalong nagkaroon ng mga harassment. Sa katunayan nga, nadagdag doon sa 4 sa kaso, no, na ginawa ng China dahil dito. Itong kasamahan natin sa Kalapandayan na mga mangisda mula sa Subic, si Antonio Tadeo, Raymond Recalde, Richard Recalde, Daniel Sabido. Hanggang ngayon, hindi pa nakikita at Kailan yan? nawawala. Nakaraang taon, noong November, at hanggang ngayon, hindi pa nakikita. So, yun ang ating punto. At dapat maging babala rin dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Yun nangyari sa Ukraine. Opo. Na ngayon ay niladlag ni Oo, Donald Trump, kumbaga. yung president, si Zelensky ba yun? Zelensky. No? Na yung 3 taon na binuo sila para doon sa ayudang militar, sinisingil siya ngayon na dapat yung 50% ng mga raw material sa Ukraine ay mapasa kamay ng Estados Unidos. Naku, At talaga hindi malayo na mangyari yan sa atin. At nangyayari na naman talaga. Oo. Mayroon akong parang mabilisang kwenta, common sense. Napakayaman ng ating bansa. Yes. Agricultural tayo. Tayo ay archipelago na bansa. Mayaman sa yaman mineral. Nasa atin ang ginto, pilak, bauxite, uranium, nickel. Nasa ating lahat. Tapos tinutulungan pa tayo ng mga dayuhan. At di dapat mas lalo tayong yumaman. Pero bakit lalo tayo naghihirap? Yun ang Ano sa yun tingin ang mo sabihin? Ano nangyayari? ibig sabihin, hindi talaga tayo tinutulungan. Ang ibig sabihin, Kinukuha. dinadambong nila yung ating likas yaman. At sa kanilang advantage at ang nangyayari. ang magkasabwat, batay doon sa kanyang mga tuta. Mhm. At ngayon, dahil ang tuta niya ay si BBM, sila yung nagsasabuatan para sa kapinsalaan ng mamamayang Pilipino. Budol na Okay. budol tayo. Kaya lagi sinasabi, kailangan natin ng kakampi. Talaga naman Yes. kailangan natin ng kakampi. Pero hindi po natin kakampi kasi ang US, kaya ayaw natin sa US. Okay. Pareho sila. Ayan. Nako. Ako, pinag-uusapan natin West Philippine Sea. Pero ito, maikli lang, ano? Kayo, since 2007, no? Kayo ho ay talagang very, vocal na
pagdating sa paglaban sa reclamation. As we can see now, nagkakaroon ng reclamation sa ilan Manila to? Bay. 10,000 hectares ng lupain, ano? Dito sa mula Navotas going to Cavite na reclamation. And nalungkot nga ako, yung isang paborito kong lugar na pupuntahan dyan sa Manila Bay. Dahil masarap kumain, di ba, no? Kahit cornic lang at saka kape ka dun sa may harapan nun, wala nang dagat. Dahil sa reclamation project, ano pong masasabi nyo rito? Yan, dagdag na naman yan. Dami talaga namin problema. No? Oo. Yan yung isa sa pinakadilubyo sa lahat ng problema ng mga mangingisda, itong proyektong reclamation na nagaganap po dito sa ating bansa. Yes. Pinakamarami nga dyan dito sa bahagi ng Manila Bay. Oo. Simula ng ipatupad tong reclamation na to, bumagsak ang kabuhayan ng mga mangingisda mula 80 to 90%. Oo. Alam niyo, Gaano na ba kalaki ang nasira dyan sa Manila Bay? Or do you have a data on that? Oo, kasi Nasa- tayo Meron ba nakita kayo? lang natin dito lang sa may Oo, CCP ba? meron Sa meron inyo ba? meron diyang 22 reclamation na na-issue ng environmental compliance certificates ng DENR. Opo. Yung nakakalungkot DENR, dapat nangangalaga sa kalikasan pero siya nag-issue. Siguro nasa 8,000 kasi Hectares. ang pinakamalaki diyan 2,500 hectares itong sa bahagi ng Bulacan na Opo. pag-aari ng San Okay. Miguel Corporation. Ang Luis sabi mo Ramon, nila, yung Rodel, Manila International Airport. Yung Manila Oo. Bay dyan sa sa may Luneta, di ba? Papunta wala na daw yung tubig dyan. Wala na. Wala. Wala, yun na nga yun. Eh, Yung dahil ano na natambak. yun. Napaatras na ho. Oo. Tapos, Nabotas, itong 650 hectares reclamation project din. Ito yung apektuhan yung mga magtatahong Oo. dito sa may Cavite. Cavite Yung area. 420 hectares Oh. diamond reclamation. Ang may-ari naman ng sa Cavite, kasalukuyang senador, si Bong Revilla. At mayroon din, involved din dyan si Secretary Francisco Chu Laurel, 100 hectares reclamation. Oo nga po. Sila rin eh. Nako. Ngayon, paano nakaapekto yan? Hindi lamang yan problema ng mga malita mga mangisda. Apektado rin yan. Tagus po yan hanggang sa mamamayang Pilipino. Mula sa unti-unti pagpatay hanggang doon sa biglaang pagpatay sa ating mga kababayan. Bakit? Kasi nakikita rin natin na ang dahil nga puro pagwasak sa kalikasan, napakatindi ng kanyang naging epekto. Sabi mo, pag tinambakan mo yung karagatan, siyempre sa panahon na may mga bagyo, kaya dumudubog yung mga Yes. baybayin. Naku. Tapos kinakailangan mo magwasak ng mga kabundukan para ipantambak doon sa, Doon sa ano? reclamation. Reclamation. Halimbawa, sa Bulacan, Correct, Bulacan meron diyang nagaganap ng mga quarrying. Oo. Ayun daw ginagawa po ng mga Chinese Sige. vessels dyan eh. Naku. Kahit yung Dolomite, saan galing yung pinatambak yan? Dito sa may bahagi ng Cebu. Cebu. Oo. Tapos, ano yung epekto niya? Di siyempre, kapag may mga masamang panahon, kaya mayroong mga nagkakaroon ng mga landslide na pumapatay doon sa ating mga kababayan, Sige. yung mga natatabunan. Nako Nako. talaga. Sige, mamaya pag-uusapan pa natin ituloy mga natin epekto yan. na Oo. yung mga nangyayari na yan, ano? Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Tata Ben, talagang medyo nag-init yung ating discussion na nung pag-usapan natin yung nangyayari ngayon sa Manila Bay, di ba, no? Ang binabanggit, binabanggit mo rito kasamang Ronel, ano? May singit ko Oo. lang, Meta. Yes. Mawalang galang sa iyo. Oo. May balita kasi ako eh. Ano yun? Galing ako sa Hong Kong eh. Ay, talaga ba? Oo. Ba't wala kang pasalubong? Parang hindi ko naramdaman. Hindi, kinuha doon eh. Ha? Kasabay ng paghuli kay former President Rodrigo Roa Duterte. Pero, Ha? nandun yung mga pasalubong. Ano ba yan? Mukha. Oo. Ay, mga kabahagi, latest report, mukhang hinuli na po si former President Rodrigo Roa Duterte sa Hong Kong. Details of this report will come mamaya po. Yes. Mag-antabay lamang po kayo dito. Actually, meron sa ng ating, may palabas na pong statement ang Malacanang regarding this. So, for sure, malalaman nyo yan mamaya, no? Sa programa mo, no? Correct. Tata Ben. Correct. Okay. Alright, tuloy natin. Ayan. Sa ating senador, ito talaga, aktivista,
leader talaga ito ng mga mangingisda ho natin sa buong kapuluan at Correct. talagang lumalaban po ito. Alam po Tama. ninyo Oo. mga kabahagi, ang dami na po niyang sinalihan ng mga Oo. pagkilos protesta. Yan. Lalong-lalo Oo. dyan sa Sambales, dito sa Chinese Embassy, dito Oo. sa Makati. Naku, Diyos ko po. So, tuloy-tuloy po ang kanilang pakikipaglaban at ako'y naaawa na po sa kanila. Because it looks like sila lamang po ang lumalaban. Oh. Hindi po nating kasama man lamang po ang ating pamahalaan. Tama. At hindi po natin nararamdaman ang paggalaw ng ating mga kababayan. Tungkol po dito sa pagsasamantala, panghihimasok ng China dito po sa ating karagatan. Tama. Hindi lamang sa ating karagatan ngayon, Met. Sa kalupaan. Ang dami ng Chinese spies na nahuhuli dito. Oo. Ang dami po nilang ginagawa ngayon. Naglalagay pa po sila sa mga local officials po natin. Oo. And this brings us again to the issue ng mga itong pagbigay ng Korte Suprema. Pati ba naman Korte Suprema, nagagamit na ho dito. Ano bang pakiramdam na ninyo ngayon, Coronel? Ano bang dapat gawin ho natin sa bayan ng Pilipino? Isa lang ang malinaw sa amin, sa mga nangyayari. Na paulit-ulit. Talagang Okay. Okay. Paki-ano lang daw yung Okay. microphone. Okay. Go ayan. ahead, please. Isa lang- Sorry. isa lang yung malinaw sa amin na paulit-ulit talaga na hindi kami itinataguyod ng mga nagdaang administrasyon hanggang sa kasalukuyang administrasyon ang mga mangisda. Sa katunayan, nakakalungkot dahil kami sa sektor ng mga mangisda, yung naitala na pinakamahirap sa mahirap sektor ng ating lipunan. Opo, oo. Poorest of the poor. Ayon mismo yan sa Philippine Statistics Authority, 30.6%, no? Yung poverty incident. Pero tingin namin ano pa yan? Conservative. Oo. At mas matindi pa yung Yung kahirapan. real numbers ay talaga mas mataas. Hindi hindi ito katanggap-tanggap dahil una, isa tayong bansang archipelago. Tapos kung sa usapin ng ating pagsisikap, hindi na tayo matatawaran diyan eh. Pero sa kabila ng lahat ng 'yan, tayo pa rin yung nasa ganitong kalagayan, pinakamahirap sa mahirap na sektor ng ating lipunan. Kasi nga dahil nakikita natin yung mga pinapatupad na mga programa, patakaran, mga batas, pulisiya, Oo. ay hindi naglilingkod at kataguyod para sa interes ng mga mangisda at mamamayang Pilipino. At ang nakita namin talaga, dapat ang maaasahan na lang sumandig sa bawat isa na api para patuloy na ipaglaban yung ating karapatan dyan. At isa sa naging nakita natin na forma din ng paglaban para maiangat yung kabuhayan ng mga mangisda at ng Yes po. mamamayan, itong eleksyon. Oo. At ito yung nagtulak sa amin sa mga mangisda, sa mga kabayang coalition kung bakit tayo ay lumahok doon sa eleksyon dahil nakita nga natin na hindi tayo itinataguyod ng mga nagdaang administrasyon sa kasalukuyan. Alright, ganito. Ronel, mamaya po sa pagbabalik natin kasi magbre-break tayo na for Okay. sa ilang sandali lamang po. May itatanong ho namin sa inyo ang mga adhikain ninyo. Yes. Yung layunin po ninyo, bakit po kayo lumahok na dito sa larangan ng politika. Bagamat nakikita po ninyo yung talagang deficiencies po ninyo. Wala po kayong pera. Oo. O di ba? Wala kayong kakayanan na Kayanan, talagang oo. mag-ikot-ikot sa buong Pilipinas. Tama. Sa buong Pilipinas. Pero nandyan pa rin ho kayo, lumalaban. Yes. So, Met, Oo. ikuha natin ito. Correct. Mamaya itatanong natin yung mga adhikain ni Ronel. Okay, sige. So, yan po, antabayanan ninyo. At meron pang mga questions, no? Ang ating di mga kababayan, actually, naka-ready na yan, no? Yung mga nagmula po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.
Okay, eto na. Nasa final segment na tayo ng programang Pamumuno 2025 at eto may mga pabati tayo dito. Shout out kay Aldrin Santiago, Lizelle Caranza, Carla Hembra, ba't si Karil wala? Ayun, nandito pala. Ayan. And syempre, ayan, kay Uno Maki na nasa Hong Kong. Gayon din kay Karen Mendoza pa, kanina pa nagpaparamdam mula sa Caloocan City. Of course, kay Michael Cruz, good morning po. Ayan, ha. Eto, naku, dalawa ang questions ni Karil dito eh. Sige na nga, pagbigyan na nga natin, ha. O, mula kay Karil Renia, sabi rito, ano ang inyong plano para mapabuti ang kalagayan? Actually, question ito para kay kasamang Ronel Arambolo dito. Ano po ang plano ninyo para mapabuti ang kalagayan ng mga mangingisda na apektado ng mga proyektong reclamation at privatization sa mga lugar tulad sa Manila Bay? Ayan, Ronel. Ang ating plataforma, ang nakikita natin talagang solusyon, no? Opo. Dapat ay isusulong natin yung tunay na reforma sa pangisdaan. Na kung saan ang sentral na layunin nito at batayang prinsipyo, siyempre pagbaklas doon sa monopolyong kontrol ng mga dayuhan at lokal na nakikinabang dyan sa ating pangisdaan. Unang-una, kasama dyan sa ating platform, edi tiyakin yung karapatan ng mga malitang mga mangisda, particular sa 15 kilometers municipal water, exclusively dapat sa mga malitang mga mangisda. Repaso natin yung mga kontra mga mangisdang batas tulad ng Fisheries Code of 1998, AFMA, at iba't iba pa, sustainable at balanse na pangangalaga doon sa ating pakinabang doon sa ating pangisdaan at pagtiyak, pagkatanggol doon sa ating kalikasan, lalo-lalo at patigil yung mga pamamisalang proyektong reclamation no, nagwawasak dyan sa ating pangisdaan. Siyempre, dapat magkaroon din ng suportang subsidyo sa mga dito mga mangisda, lalo sa panahon ng mayroong mga kalamidad na hindi nakakalaot, 15,000 production subsidy. At pagbaklas doon sa pulisiya ng foreign, no? Dapat pagkaroon tayo ng independent foreign policy. Yun yung ating kategory. Marami ng mga batas na ginawa po ng mga mambabatas po natin sinauna pa to, lalo na sa fisheries, no? Pero it looks like talagang wala pong naaakma sa tunay na pangangailangan po ng mga mangingisda. Kayo po naghahangad na, no? Naghahangad na po kayo bilang senador at hari nawa. Yes. Pagdating ng June 30, nandiyan na kayo sa Senado natin. No? Ano ang pangunahin ninyong isusulong? Give us one legislation Meron tayong na gusto mong balitan sa Bureau of Fisheries. Yeah. Yung existing laws natin ngayon na hindi akma sa pangangailangan po ninyo. Yung mga existing laws dapat revisayin. Siyempre, ang ating batas, no, na gustong isulong yung Genuine Fisheries and Aquatic Reform Bill. Opo. Na tulad ng nabanggit natin kanina, ang kanyang laman ay ang pagsusulong ng tunay na reforma sa pangisdaan. Ito ang tiyak na na susolusyon do sa problema ng mga maliit na mga mangisda at ng ating mga kababayan. Okay. All right. Okay, sige. Ito kay Genesis Russell Viloria Quezon. Ano po ang mga how do you plan to address the declining fish catch and its impact on the livelihood of fisher folk, particularly in areas like Manila Bay where plastic pollution is rampant? Ay, Wala nang mahuli dyan yung sa mga Manila Bay. pollution natin. Ha? Oo. Wala na mahuli eh. Oo Yun nga. pa rin naman, ang sagot doon. Grabe ha. Kinakailangan rehabilitation talaga ng Rehab. rehabilitation ng ating pangisdaan. Hindi reclamation. Dapat yung mga tamnan niya ng mga mangroves. Yes. Tapos, siyempre, yung mga kabundukan natin talagang dapat din pangalagaan. Kasi yung dahilan din naman ng pagka-siltation doon sa mga karagatan natin dahil doon sa pagkawasak ng ating mga kabundukan. Yan, oo. At siyempre, yung may mga malaki mga pabrika, dapat may maayos na sistema. Yung waste nila Yung mga napupunta waste sa nila karagatan, no? na tinatapon niya sa mga karagatan. Tama. Okay. Okay. So, Tata Ben, ikaw na ang mag-blow ng final question para kay kasamang Ronel. Talaga? Ha? Yan. Okay. Oo. Karonel. Eto,
humarap ka na sa taong bayan. Harapin mo sila. At tahasan mong sabihin sa kanila kung bakit kayo ang dapat na iboto pang senador itong May 2025. Ronald, go ahead. Sa ating mga kababayan, muli magandang araw. Kami mula sa Makabayang Coalition ang kailangan, no, na dapat makaupo dito sa Senado dahil unang-una pinagmamalaki natin, no, na tayo bahagi ng Makabayang Coalition dahil itong partido na to, sinasabi natin ito yung koalisyon ng taong bayan dahil ang kaiba ito doon sa mga political dynasties, mga trapo, no, na kasalukuyan na nasa mga political party. Dahil ang Makabayang Coalition mismo ay nagmula doon sa ating sektor ng ating lipunan. Na tunay na nakakaranas noong danas, no, ng ating buhay. At ang track record nito, kahit may election o wala, talagang tayo ay lumalaban para daw ipagtanggol yung kabuhayan ng mga mamamayan. At pagkakataon to, kasi yung Makabayang Coalition, kung titignan natin yung pakete niya, talagang naiiba doon sa ibang political party. Meron kaming kumpleto kung titignan. Meron kaming mga kanya-kanyang task batay sa aming sektor na pinagmulan. Siyempre ako, dahil ako nasa mga mangista, ang ating itataguyod ay yung interes sa mga mangista habang sumusuporta tayo sa ibang advokasya ng ating mga kasama. Mga kasamaan. Ganon ang tulungan. Kaya kung tayo yung upo dito sa Senado, nakikita natin magkakaroon talaga ng pagbabago dito sa ating bansa. So ang talagang pakisuyo ninyo sa ating mga kababayan, tangkilikin ang buong ticket ng Makabay Block. Katulad yan, gusto ko pakilala ko na lang din kahit saglit. Meron tayong kasamahan ng mga guro tulad ni kasalukuyang Congressman Franz Castro ng Alliance of Concerned Teachers. Okay. Nakita naman natin yung track record. Arlene Brosas, si Lisa Masa, si Teddy Casino, mula naman sa mga manggagawa, si Jerome Adonis, mula sa mga magkasaka, si Danilo Ramos, Mimi Doringo, si Modi Floranda, si Amira Didasan, siyempre ako, at saka si Aline Andamo. Okay. Ang Makabayan Block, kahit kung sa usapin ng korupsyon, talagang masasabi natin na hindi siya nag-corrupt. Mula nung 2001, nung lumuhok sa eleksyon ng Makabayang Coalition, Oo. ang naitala na pinakamahirap sa mahirap na mga congressman, nagmula po doon sa Ito atin po mismo ba sa Makabayang maasahan po Coalition. namin sa inyo pagka nanalo ko kayo? Hindi ba Baka naman pangako lang magbabago to? kayo. Ha? Isipin nyo, 24 years nang nauupo yung Makabayan dyan sa Kongreso. Pero hanggang ngayon, wala po tayong pan-TV ads. Oo. Samantalang yung iba, 1 year lang meron na. Ibig sabihin, hindi po talaga tayo nangungurap. Hindi Kahit corrupt. tingnan natin yung mga Yan. track record natin at yung mga naipasang batas, pinakikinabangan ng ating mga kababayan hanggang ngayon. So, kaya tiyak na nakakatiyak tayo doon sa ating partido. Yes. Okay, so ito pa, no? Meron pa tayong mga question dito. Do we still have time? Yes. Ayan, Oo. okay. Sige, sabi rito, ano daw po ang hakbang o batas na gagawin ninyo para malabanan ng plastic pollution? Okay, kamukha ito kadung kanina, no? Na pollution sa ating kapaligiran. Okay, so siguro idagdag na lang natin, ano yung po pwede nating gawin para po, kasi 'di ba sabi, marami na mga kababayan natin na naghihirap sa ngayon. Patuloy ang pagtaas ng inflation rate. Ano sa tingin niyo po ang tamang tugon dyan dapat ng pamahalaan? Ang tingin natin, una, solusyonan yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ang nakikita natin, ang isa sa mga dahilan kung bakit tumataas yung presyo ng bilihin, yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Langis. Na dapat, una, siguro, yung excise tax dyan ay maalis. Oo. At least mababawasan yung presyo ng langis. Pero sinasabi nila, mawawalan daw ng pondo. Kita ang gobyerno. Kita ng gobyerno. Oo. Pero may pag-aaral kasi yung Ibon Foundation na kung yung pinakamayayaman dito sa ating bansa, nasa 2,219 yan na mayayaman, na may 8.1 trillion na yaman. Kung sila yung bubuisan mo, mas doble ang makukuwang pondo ng para sa gobyerno, gobyerno natin. na hindi pa sila maghihirap. Habang kung tayo sa mahihirap kinukuha, habang pinahihirap mo, mas Correct. maliit yung nakuha natin pondo. Oo. At siyempre, ibasura yung
o batas yung oil deregulation law. Oil Dahil ito rin deregulation. yung dahilan kung bakit walang habas yung patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dahil wala nang kontrol yung gobyerno. Siyempre, pagkapataas po nung sahod ng mga manggagawa, Yan. dapat itaas mula doon sa 1,200. Ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation din naman, ito yung sapat na sahod para makapabuhay ng disente at at least merong 4 na membro ng pamilya. Siyempre, kung mataas yung sahod yan, iikot yung ekonomiya natin dahil makaka-afford ng mga bilihin doon sa iba pa. Sa tingin ba ninyo, merong mga, o baka namang kainchika na naman po ang may control sa presyo ng mga bilihin natin dito, pati importation, warehousing, lahat-lahat na labang po yata mga Chinese businessmen ang nandito po sa ating bansa. Pero ayaw aminin ng ating gobyerno eh. May mga smuggler daw po, meron daw po mga cartel, meron po mga price manipulators, but they will not tell us the names of these people. Tama, yan po. Sa tingin po, ano sa tingin? Opo, kasi kahit mismo sa importation, sa kanila rin. Tapos, ito yung isa sa pinakamainit na patunay, yung sa Nexperia na mga manggagawa. Ang may-ari po niyan ay Chinese. Ganun. Kaya pong itaas talaga yung sahod ng mga manggagawa dahil ayon po doon sa ating case study. Nakakalika yung mga manggagawa sa Nexperia ng nasa 400 million bawat araw na halaga. Samantalang ang sinasahod lamang nila ay 3 million sa lahat ng mga manggagawa yan. Ibig sabihin, ang laki. Ang laki. Pero ngayon naman ay pagtagumpay nila yung laban dahil doon sa union nila na itaas ng 50 pesos yung sahod. Kaya problema po dito. Pero pinupunto natin kasi dito, kayang itaas yung sahod kung gugustuhin. Kayang-kaya talaga. Kasi ayaw ito, nga eh. Oo. ano nga mga ganyan sa tubo, parang pag kumita lang sila ng mga ilang milyon sa isang araw, tingin nila, lugi na sila. Nagagalit na sila. Inflationary daw. Oo, hindi nakakayanin ang kanila daw negosyo. No? Dahil sa dami din ng expenses. Mas ano yan, Yun ang dahil ano. sa ganyan sa tubo, ilan ang po ang dahilan. Ayan, Alright, naku anyway. ha. Okay, so, sige, so, sir, kasamang Ronel Arambulo, kami po ay umaasa, no, na magiging maganda po ang laban para sa inyo, itong nalalapit na halalan. And sana ay wagtagumpay ang laban ng mga mangingisda, di ba? Ng mga mahirap nating mangingisda. Maraming salamat po sa inyong pagdalo dito sa ating panayam ngayong umaga. Alam po namin mahigpit ang laban po ninyo. Alam po namin na kailangan po ninyo ang basbas ng Panginoon at basbas ng sambayanan. Yan po ipananalangin po natin at hangad po namin na magtagumpay po ang layunin po ninyo para sa ating inang bayan. Napakatagal ng panahon na naghihirap po tayo. And kung hindi pa tayo gagawa ng paraan, lalo tayo maghihirap. Wala tayo maasahan po eh. Kung hindi, sabi ko nga kanina, nabanggit ko na nga si Andy eh. Si Andres Bonifacio, mga babayan. Nung araw, hindi naman po nila inaalintana kung baril yung kanilang dala o kaya kanyon eh. Yun. Tama na ho yung itak. Ngayon tayo ho. Ay anong ilalaban ho natin? Pero bayan natin ito eh. Tama. Kinakailangan ipaglaban ho natin. Saka napatunayan talagang ng panahon ni na Bonifacio, na pagtagumpay. Nagtagumpay po sila because meron silang desire Yun. to win. At nagtulong-tulong talaga Nagtulong-tulong sila. Tayo ngayon. Oo. Sinang Ayun nga. Ayun na pa. No? Ayan. Hangad po namin na magtagumpay kayo, Karonel, ha? At Muli. ipagpatuloy po ninyo, wag ho kayo magbabago. Ang sambayanan po nandyan naman po sa likod ninyo. Okay? Maraming salamat din po. salamat po. Okay, ayan. By the way, hindi ko pala nasama sa ating pagbati kanina. Shout out kay Marco Navarro, isa sa mga nagpahatid din ng katanungan kanina. Maraming salamat sa panunood. And acknowledge natin ang presence at syempre ang assistance ng ating production, Tata Ben. Andyan sila Miss Ango, ang head ng ating production. Of course, our station manager, Mr. Ram Malonzo. Of course, nandyan din si John Serge Magat at si Fiana. Ayan, si Fiana Sweet. Ayan. Hi! Ayun, sa production. At syempre,
Yung katabi mo, malapit sa iyo dito, ayan, si Mikhail, ha? Oh, si Mikhail Cruz. Michael. Yan. Mikhail. Okay, and syempre ang ating mga masisipag na OJTs, Tata Ben. Yes. Taga LPU, Lyceum Philippines University, Ramon de la Cruz. Thank you very much, Mon. Ayan, no? Adamson University, UST, CEU, TUP, NCST. Lahat po sila pinasasalamatan natin. Ayan, maraming salamat. Acknowledge na natin ang presence ng kasama dito ni Caronel. Ayan. Si Nicole. Ayan, si Nicole. Hindi naman si Iyala ito, no? Hindi. Nicole Kidman. Maganda. Oh, Nicole Kidman. Okay, maraming salamat. At syempre, sa mga kabahagi nating nanood ngayong umagang ito, maraming salamat po. And hope nakasama umuli namin kayo bukas, no? Sa isa na namang paghimay sa plataforma ng isa pa rin tumatakbo ngayong eleksyon. Ako po ang inyong lingkod, Met Sanding Minion. At syempre po, ang inyong kabahagi sa Himpapawid, Ben Paipon, hanggang sa muli, sa ating Pamumuno 2025. Pamumuno 2025. Pamumuno 2025.